Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan, Kabayan. Excuse me, mga bulinggetong. Sagittarius, this reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakatabang ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyong makuha natin, Sagittarius, anak gumine. Nasa baba ng video na to, how to contact me para sa personal reading. Iba ang personal reading at ang general reading, kaya kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Nangyayari or mangyayari pa lang, vice versa. Pag hindi naman nagtugma at hindi naman nangyari sa'yo, ibig sabihin hindi mo energy nakukuha natin, irespeto natin kung kaninong energy ito. Sagittarius. February 23 to March 1. Meron tayong 12, 15, 29, 34. Baka-related sa'yo itong mga number na to, no? Kung saan man siya sa iyong life. Saan man siya? Mga birthday mo yan, edad mo yan, di ba? Kung ano man yan. Baka lucky number mo yan. Di ba? Maybe you are related to Leo, Aries, Libra, and Sagittarius, your energy. Okay? Sa nakita ko sa'yo dito is, merong mga situation na iisipin mo ata, no? Parang you thinking something or makaka-receive ka ng isang information or a communication with someone. Ang nakikita ko dito, no? Maaaring magkakaroon ng communication na magagaling sa isang tao. Ganyan. And then also, na sinasabi dito na may mga pag-uusap or maaaring pag-uusapan ka, ganyan. O mga pagchichismisan ka. Kasi there's a gossip. Ganyan, may mga makakarandam ka rin ng mga anxiety. Ganyan, may konting problema. Ako nakikita. And then also, may mga excitement naman ako nakikita sa ibang parte ng buhay mo. Sa nakita ko dito, no? May mga makakarandam ka raw ng mga pagkabalisa kung sa mga aspeto ng buhay mo na yan. At may mga maliliit na problema na mangyari. No? Sa nakita ko dito is magkakaroon ng mga feeling emotions or sa iba is maybe may mga mare-reflect ka na isang thinking from the past situation ako na nakakita or kung ano mang impormasyon na yun, baka yun yung maiisip mo, di ba? Sa nakita ko dito, or you're thinking for a transformation sa iba sa inyo. Or you need, kasi nandito ka kay Bear. Or you need mong protektahan din yung sarili mo, no? Or meron kang isang tao o isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong protektahan. Maaaring sarili mo, anak mo, or mga mahal mo sa buhay, ganyan. And then also, you need to protect your finances. Ang sinasabi rin dito, sa nakita ko dito. Iba siguro sa inyo, parang you are a leader, ganyan. Parang may ililid ka, or may aring leader ka, or may ililid ka. Ganyan nakita ko. Yung iba dito, like a boss, or halimbawa sa isang tahanan. Hindi ka man business person, example ko, halimbawa sa loob ng tahanan, ikaw ay nagmamanage, o kaya ikaw ay nagpapatakbo, o kaya sa isang company, ikaw isa ka sa pinagkakatiwalaan doon sa loob ng company mo, yung mga ganun. Parang there's a leader, there's a boss, ako nakikita. Andun yung situation na malakas, na siguro babalik na yung lakas ng loob mo, ganyan, ako nakikita sa'yo. Sinasabi lang dito, you need to trust more to your intuition. Bibi! Gaaway sila. Didinig nyo? Dinig ba sa mic ko? Gaaway sila. Kailangan mo daw protektahan yung sarili mo kasi may mga enemy akong nakikita sa'yo. Protektahan mo. Kung ilan man silang enemy, hindi ko alam, pero there's an enemy ako nakikita sa'yo. May mga sitwasyon na maybe you are thinking pa rin hanggang sa ngayon, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Parang may mga dinidesire ka pa rin in a past situation, ganyan. Yan, may mga desire ako nakikita. Handun din ang thinking mo when it comes to a past and future, present, na isang sitwasyon parang nagkakaroon ka ng kompetensya doon sa sarili mo. Naisip mo yung nakaraan, pero gusto mo nang isipin ang current or future, no? Pero nahahatak ka maari ng isang sitwasyon from the past, no? Sa nakikita ko dito.
Sinasabi rin dito na kailangan mo manindigan to take it action, to look to the future, no? Tatandaan mo, nandito si 34, ang sinasabi dito is protektahan mo yung sarili mo, protektahan mo yung business mo, finances mo, or if you have a negosyo, no? Yun ang isipin mo. You need to think na magkaroon ka ng stability, ganyan. Sa nakita ko dito. Kailangan mo na panindigan yun. And may mga magaganap o mangyayari, maaaring may mga kasiyahan kang mararamdaman o saya na mararamdaman. Maaaring makaka-receive kayo ng money, baka ano yun, baka, ano ba to? Baka dagdag sahod o kaya sahod mo, ganyan. Diba? Baka pinaghirapan mo, iba sa inyo, baka mana, diba? O kaya you will enjoy the fruit of your labor and success, diba? Kumbaga, pinagtrabahuhan mo naman yun. O anak, ano? Diba? Baka yun yun. And then also, sa iba sa inyo is may mga gain ng wealth. There's a abundance. May sinasabing magkakaroon ng good when it comes to your business or finances this time sa nakikita ko dito. Pero sinasabi dito is kailangan mo protektahan. No? Ako nakikita dito. Kailangan mo magkaroon ng organized situation. It comes, kasi yung iba dito may problema sa money. Maaring yung money nyo is labas ng labas. Ang sinasabi dito is this is the time to end a cycle sa sitwasyon mo sa buhay mo. Kailangan mo ngayon is pagbabago. Lalo na when it comes to related money. Kailangan ngayon is panibagong simula para magkaroon ng successful, no, sa buhay mo. Ikat mo o alisin mo yung mga sitwasyon na hindi na kailangan. Kailangan mo ngayon is to think to the future, no? Kailangan mo magkaroon ng stability and protect yourself, self-care, kung medyo hindi maganda ang iyong health issue, diba? Kailangan mong balansehin na yon, no? Ang sinasabi dito. Kumbaga, kailangan mong alagaan. Kung medyo nagiging chubby-chubby ka na, o kaya nagiging lalaki ka man o babae, kailangan protektahan mo na yun, at kailangan mong alagaan ang sarili mo. Diba? Kung na kailangan may mga ikat ka, ikat mo. Kung kailangan baguhin mo. Sa pagpapatakbo din ng pera ha, ang nakikita ko dito ha. You need to save money, ang sinasabi dito. May mga sitwasyon o mga bagay, kamang ganun, na nandito talaga si 29 na hanggang ngayon is hindi mo siya let go, no? Sa nakikita ko dito. Nakikita ko rin yung iba sa inyo is hindi pa kayo nagbabalat. Kumbaga sa ahas nandun pa yung old na ikaw, no? Mahirap talaga na baguhin yung sarili. Kahit ako nahihirapan Naiintindihan ko kayo kung sometimes hindi natin mabago yung sarili natin, diba? Kumbaga may mga hindi natin ma-let go o yung mga old version of us, hindi talaga natin mabago. Ang hirap kasi talaga. Diba? Halimbawa, example ko na lang. Ano ba yun ate? Halimbawa, nagtitiis ako na hindi gumastos kasi gusto ko mag-save ng money. Pinipilit ko, pero bumabalik. Alam mo yung magtitiis ka pero hindi mo makaya. Kasi ang dami nasa cart mo, no? Ang dami mong nilagay sa cart, tapos after nun mag-aano ka, i-orderin mo. Yung mga gano'n yung sitwasyon. Kaya naiintindihan ko kayo. Pero sinasabi dito na kailangan mong mag-save ng money, no? Sinasabi dito, if ever, you need to let go something in your life or a past situation mo sa buhay mo o kaya yung mga problema mo about your love, sa mga co-workers mo, kung saan man yan. No? May mga hindi ka pa kayang i-let go this time. Sa nakikita ko dito. After nito, ano? Nakasiguraduhan na. Anong nangyari? And anong ibig sabihin? Okay. Sabi dito, merong daw tao na makikipag-ayos sa'yo. Kumbaga, there's an open communication or there's a union. Ako na nakikita sa isang tao. No? Ako nakikita, pero
May third party sa iba, no? Pero, ang nakikita ko sa kanya, past na tao na to eh. Sa nakita ko eh. Past relationship to. O kaya iba sa inyo, asawa mo to. Ganyan. Kumbaga, andito yung situation na may pag-uusap related to a money. Ako nakikita. Sa iba ganun. Para iba dito may financial problem, ano? There's a union na magkakaroon ng pagsasaayos. Magkakaroon ng pag-uusap. Dahil related to a money na may mga dapat para may pagkakaisa ako nakikita, para magkakaroon ng pagkakaisa o pagsasaayos sa isang bagay o sitwasyon dahil sa isang kahilingan. Siguro, money, ito, no, sa iba, money, ako nakikita. Siguro, yung asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, o mahal mo sa buhay, sino man yan, no, na maaring may pag-uusap kayo sa pera. May konting pagbabago na magaganap when it comes to a money. Money-related ito. Sa nakita ko to. Or sa iba dito is trabaho-related. Ako nakikita. Magkakaroon ng pagbabago. Kasi magkakaroon ng mga bagong situation or maybe rules, pag-uusap. May mga pagbabago mangyari eh. Yun. Ito, iba dito is may tao makikipag-ayos sa'yo or ikaw ito. No? Dahil nahandito yung lungkot niya, hindi niya kayang i-accept yung isang situation sa buhay niya, naguguluhan siya, gusto niya ng new horizon, gusto niya ng new beginning sa'yo at gusto niya magkaroon ng renewal sa'yo. Itong tao na to, no? Or vice versa tayo. Yun. Tingnan ko tong si ano. Sabi dito, yung iba sa inyo, meron daw kayong idea. Meron kayong idea na hinihiling o gusto nyong i-pursue sa nakikita ko sa'yo dito, no? Pero, hindi ko pa nakikita na maipupursu mo siya. Kasi medyo magulo yung itong situation. Hindi mo pa siya mapursu. Kung ano, halimbawa, gusto mo na magkaroon ng new project, mag-iba ng trabaho, o kaya may mga gagawin, anything idea. No, ako nakikita. Pero hindi ko pa nakikita yung change nito. Pero, nahandun yung hope na gagawin mo itong sitwasyon na to sa nakita ko dito. Yan. Kasi pipilitin mo siyang magawa. Pipilitin mong mangyari itong sitwasyon na to. Kahit mahirap. No? Ang nakikita ko dito. Yun. May nananakit ba yung likod nyo? May taong sumasakit ang likod, may taong magulong isip, at may taong nagbabackstab. Hindi nagiging totoo. Kanya. Meron ako nakita na pag-a-abandon. Siguro kung yung tao na to is inabandonahan ka in the past o hindi kayo naging good, maaari makipagsiayos to sa'yo. Sa nakita ko. Kasi gusto ka daw niya kausapin eh. Gusto niya ng renewal sa'yo eh. Maaring magte-text to sa'yo or ikaw ang magte-text. Yan ang nakikita ko. Kasi gusto niya makipagsiayos sa'yo. Or ikaw ito ha, kasi may naguguluhan yung isip eh. Yun. Tingnan pa natin. Yung mga wishful thinking ako nakikita sa'yo, no? Sagittarius. O may mga wishful thinking or magkakaroon ka daw ng choices in life. Kaya, kung ano man daw ito, you need to trust to your intuition kasi i-guide ka ng universe, no? Sa mga decision making mo sa nakikita ko dito. Kung ano yung mga i-wish come true mo sa nakikita ko dito. Yun. Kailangan mo din daw balansehin and focus to change, no? Ang nakikita ko sa'yo dito.
Namatay ang aking iPad. Ay, mali. Ano ba yun? Mali password. Hindi ba? Minsan mali yung password ko eh. Baka namamali akong pindot. Ay, ano ba yun? Ay, bakit? Okay. Makakaramdam ka daw ng lungkot. Sabi dito. Ano ba tong iPad ko? Ayun, tapos na pala. Makakaramdam ka daw ng lungkot sa isang tao. Pero iintindihin mo siya. Or meron isang bagay o sitwasyon, paunahin ko muna yun may ano ba yun? Ano kasi pag hindi ko sinabi, makakalimutan ko talaga. Kasi pumapasok na siya sa intuition ko. Makakaramdam ka raw ng isang lungkot. Kumbaga, sorrow. O kaya, there's a lack of clarity sa iba sa inyo. Ganyan. O kaya, malo-low vitality ka. Kumbaga, bakit? Parang may isang sitwasyon na hindi siya magsasucess. Ganyan. Anything. Ang nakita ko, basta may lungkot ako nakikita dito sa isang tao, pero iintindihan mo yun. Maaring itong tao na to is makakaroon siya ng promises sa iyo or ima-manipulate ka niya or abasuduhin ka niya sa nakikita ko dito, kaya ka makakaramdam ng ganon. Ganyan. May paka-abuso kasi ako nakikita. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito ay may isang sitwasyon na you're trying to make it balance itong sitwasyon na to kasi gusto mong mag-umpisa o you want to take a risk kasi may excitement ako nakikita eh. You want to take a risk, maybe you begin something project, may gagawin kang isang bagay na ikaka-excitement mo, pero ang nakikita ko dito is hindi pa siya clarity itong sitwasyon na to ha. Kasi hindi ko pa nakikita yung success nito. Kasi ano pa siya, medyo mahina pa siya. Mahina, weak yung energy na nakukuha ko. Kung ano man ito, no, medyo weak. Kung may mga iniisip kayo to success something in your life, sa ngayon is hindi ko pa nakikita itong sitwasyon na ito. Yun. Hindi ko nakita yung success. Nagkakaroon ng false impression. Bakit ang kati ng likod ko? Nagkakaroon siya ng false impression dito. Meron ako nakikita dito na tao na dishonest. May tao na abusado, controlling, manipulative, always breaking a promises. Ang nakikita ko dito, a player, kung may taong babalik, or may taon, kasi may naglalaro eh. Someone want ng forgiveness. Pero hindi ko alam bakit medyo may pagka-flayer yung energy niya sa akin. Sa nakita ko ito, maaring naging masyado kang mabait dito sa tao na to. Or, hindi talaga siya ganun kaseryoso when it comes to a relationship, no? Sa nakita ko dito. Kasi they always breaking a promises, controlling, abusado, cold, or dishonest talaga siya. May bitter ako nakikita dito. And also, sa iba naman sa inyo is when it comes to an health issue, ay may tao dito, maring ikaw, or lalaki, na may health issue. Yun ang nakikita ko. Na kailangan niyang ng balance na either kinakain, iniinom, ganyan, or anything. Kung kinakailangan niya magiinom ng mga gamot, vitamin D, or kailangan niya alagaan talaga yung sarili niya. Kung may iniinuman siyang gamot, kailangan niyang uminom. No? Kung sino man itong tao na to. Yan. Maaring may sakit siya when it comes to related to I don't know why eh. Ano to? Dugo? Taba? Sandali lang. Ay, nakita ko kasi.
Yun talaga yung nakita ko. High blood? Puro mga ganun. Iba naman, may nakita naman ako, anemic. Baka anemic kayo ha, magano kayo, natatawa tuloy ako sa, kasi sorry ha, nataba ako doon sa taba. Kasi iniisip ko, kailangan ko ba sabihin, baka mamaya murahin ako ng mga, sa comments eh. Basta yun, mali mo, hindi naman ikaw yun, di ba? Kung sino man to, no? Basta yun nakikita ko, may health issue to tao. Sorry ah. Naman eh, kasi naman, pasaway naman. Ba yan? Ganon, balansehin nyo yung sarili nyo ha. Kung may mga health issue kayo. Kung sino man niya sa mahal mo sa buhay. Yun na nakita ko sa kanya. Iba dito, bulsa. Iba naman dito, alam mo yung, ikaw yung give ng give ng give. Yung isa naman, take ng take ng take. Alam mo yun? Hindi na nagiging balanse yung relationship, no? Kaya nagkakaroon ng pag-aabuso sa'yo. Sa nakita ko dito. Protektahan nyo naman yung sarili nyo. Devil, oh. Ibig sabihin, someone, part of the family, ay devil. Diba? Or kasamaan sa trabaho. Okay. Sa nakita ko sa'yo is you are still stuck sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. You try to analyze or you try to progress itong situation na to kasi parang ang nakikita ko sa'yo, gusto mo siyang buuin muli. No, may isang parte ng buhay mo na gusto mong uling buuin. Kasi nanghihinayang ka dito. Or vice versa tayo. Parang gusto mo uling magkaroon ng pagsasaayos, ganyan. Ang nangyayari tuloy sa'yo is you are holding back to change to your best version. Kaya nakikita ko sa'yo is you are still stuck. Maybe you are still waiting na magkaroon ng improvement doon sa sitwasyon na yun sa nakikita ko dito. Iyon na nakikita ko. Para magkakaroon ng one more chance or magkakaroon ng forgiveness. Ng giving and take situation, no? Pero ang nakikita ko dito is, well, nasa sayo to, di ba? Nasa sayo naman to. Pero nakita ko you're still stuck. Halimbawa, sa karelasyon mo. Halimbawa, sa trabaho mo. Halimbawa, kung saan man sitwasyon mo yan, sa kasamaan mo sa trabaho, kung saan man yan, o yung tao na nakapagbibigay sa'yo ng isang toxic situation, no? Sa nakikita ko dito. Yan, anak naman eh. Yun. May nakikita ko na, siguro may tao dito na, hindi ko alam kung gumagamit siya ng damo. Sabi, ate, anong damo yun? Halaman. Yung pag isinuga mo, hindi, joke. Natatawa talaga ako. Ba't natatawa ako? Ay, salamat pala kay EMZ Vlog. Yan, maraming salamat. Always, yan, thank you. Meron siyang channel eh. Ano siya, EMZ Vlog. Parang siya, 5452, parang ganun. Kita. Parang yun ang niya. Yun. Nasa comment section siya. Tingnan nyo. Meron siyang vlog. Meron siyang para siya eh. Nakita ko lang siya. Kasi vlog, di ba? Tapos tinignan ko niya. Nagpa-vlog pala siya. Nakita ko. Yun. Baka gusto niyo puntahan siya. Yun. Thank you always sa iyong thanks donation. Ayun na nakikita ko dito, no? Ang nakikita ko is ganun. Nawala ako sa sarili ko. Ano ba yan? Yun, may gumagamit. Baka a part of the family or karelasyon mo, no? Maaring ganun, may gumagamit. 'Di ba sa Amerika kasi kasi may mga 'di ba yung hindi siya injection. Parang lang siya, damo. Halaman na lang, maghalaman na lang tayo, ganun. 'Di ba yun, parang natural yun sa Amerika. Ang yun ang pagkakaano ko ha. May gumagamit ng ganun. Ng halamang gamot. Ayan na, pinaganda ko na. Yun, nakikita ko dito. Mild lang naman atay, pero hindi pa ako nakagamit. Nyuwi, sabi. Totoo. Hindi. Masama yun. Pero nakita ko yung gamot yun eh. Parang gamot siya sa mga tao na mga bata sa Amerika. Ginagawang gamot. Yun.
Tingnan natin si Queen of Swords. Sana hindi kayo lahat. Or a part of the family. Naku, ingat ka ha. May taong nakikipag-usap sa'yo. Or may makakausap ka na isang tao. No? Dito. Sakit ng ulo ko. Pero, itong tao na to, mag-ingat ka. Kailangan gamitin mo yung utak mo dito ha. Kasi why? Itong tao na to, sinungaling to. Mapaning lang. Hindi makatotohanan. Magpipretend lang siya sa'yo. Maaari itong tao na to is in and out sa buhay mo. No? Kung sino man siya, sa nakita ko dito. Or, hindi man siya in and out sa buhay mo. Sa iba sa inyo is in and out. Maaring kayo is dalawang person niya. Sa nakikita ko dito ha. O kasi two person na nakikita ko dito. Maaring ganoon din siya sa isa. Kung may third party talaga. In and out din siya. Sa'yo din, in and out. Kasi ang titingnan ko dito, itong tao na to is sinungaling. May sarili siyang direction eh. Magaling siya magsalita. They wearing a mask. Palagi siyang napapako sa mga pangako niya, no? Sa nakikita ko dito. Kasi hindi niya kayang ibigay ang totoong pagmamahal na tulad ng ibinibigay niyo sa kanya. May sarili siyang direksyon, may sarili siyang decision, at may sarili siyang mundo. Ganyan. Sa nakita ko dito. And then, itong tao na to is may pagka-narcissist, no? Kaya, hindi ko nakikita yung pagiging totoong tao niya. Kaya, gamitin mo daw ang utak mo kung sino man ito sa buhay mo, love life mo, karelasyon mo, o kasamahan mo sa trabaho. Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon ako na nakikita. Okay. Wait. Meron ako nakikita dito. May makikipag-usap sa'yo, babae. Maaari itong babae na to, kuhanin mo lang isasabihin ko yung mga nakikita ko. May tao makikipag-usap sa'yo, maaari itong babae na to, is stable sa buhay, or meron siyang business, or meron siyang pinagkakakitaan sa buhay. May offer siya sa'yo. I don't know why, kung this is related to a travel, ako nakikita. Pero, ang nakikita ko is hindi mo pa siya i-accept. Pero may nakita akong travel ko. Mayroon ikaw, may travel ka, pero hindi pa mangyayari agad sa nakita ko dito. Kasi maaaring nagkakaroon pa ng problema when it comes to money. Ganyan. Or, yung offer na to is hindi mo pa siya hindi mo i-accept sa ngayon, sa nakikita ko dito. Maaaring iba dito is sa travel, iba dito is mga plano. Ako nakikita kung ano mang plano yan sa nakita ko dito. Or maaaring nagkakaroon ng preparation to take it action sa bagay na yun, o sa sitwasyon na yun sa nakita ko. Any situation. Ganun nakikita ko. Yung iba sa inyo, mayroon pa kayong mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na hindi mo pa naiaalis hanggang ngayon. Yun ang nakikita ko. Hindi nyo pa alis-alis o malet ko. Kasi hindi pa totally hindi ko pa totally nakikita yung transformation mo sa buhay mo. Sa sarili mo. Okay. Medyo malungkot, ano? Maaaring makaka-receive ka ng isang advice o payo, no? Sa isang tao. Sa nakita ko dito. Mayroong you holding back sa nakaraan kasi tulad ng sabi ko, may mga bagay na hindi mo pa totally nakakat o naaalis sa buhay mo. Naaring nadadala ka pa ng nakaraan. Sa nakita ko dito ay merong isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na mag-aalangan ka. May pag-aalangan ako nakikita. Sa iba din man dito is there is an offering for a new beginning or renewal itong tao na to, no?
Maaring may mag-aalok ng renewal o pagsasaayos, isang bagay. Parang ang dami kong nakikita dito. Ay, pagkain pala yun. Yun. Dahil itong tao na to is, ikaw or siya is hindi pa siya nakaka-let go sa'yo. No, ako nakita. Or maaring ikaw, ito. Kasi, maaring meron ka pang isang sitwasyon sa buhay mo na you are feeling stuck, nagkakaroon ng mga daming tanong na tumatakbo sa isip mo. Kasi yung bagay na yun is hindi mo pa siya makalimutan. Ganun, sa nakita ko dito. Or, andun yung sitwasyon na hindi ka pa makapag-desisyon. No? Nagkakaroon ng pagpapabaya, nagkakaroon ng rejection, nagkakaroon ng dissatisfaction sa iba sa inyo. Siguro sa iba sa inyo, medyo naboboard na kayo sa kung nasaan man kayo ngayon, sa business mo, sa trabaho mo, anything kung nasaan ka. No, walang nangyayari kasing wala pa ako nakikita sa iyo na mga bagong pangyayari o bagong sitwasyon sa buhay mo na hindi pa, kumbaga wala pang nangyaring pagsasaayos sa ibang aspeto ng buhay mo sa nakikita ko dito. So, simula sa pool, hindi ko man nakikita talaga as in. Hindi pa talaga. Pero hindi naman yung pag-asa mo. You need to keep fighting ang sinasabi dito, no? No? Yun. Iba dito may travel eh, no? Siguro within the 3 months or March, 3 weeks. Yan ang nakikita ko. May taong pasaway. May taong pasaway. May tao na hindi ko alam kung pinagdududahan mo siya. Maaaring yung asawa mo, karelasyon mo, no? O anak mo, pinagdududahan mo siya. Or maaaring sarili mo, ganyan. May mga pagdududa. Meron ako nakikita taong nababagot, naiinip. Ganyan. May isang sitwasyon din sa buhay mo na napipigilan ka para tapusin yung bagay na yun. Yun. May taong makasarili, no? Alam mo, isa sa inyo, nang malapit sa'yo, maaaring karelasyon mo, boyfriend, girlfriend mo, asawa mo, or magulang mo, makasarili. Sarili niya lang iniisip niya. Sa nakita ko dito. Meron ka mga plano na gusto mong i-move forward, pero nagja-jungling ka. No? Sa nakikita ko dito. Parang iisa lang yung nabasa ko sa'yo. Nagja-jungling ka doon, or baka nga, yung ba nagsisave kayo ng money eh, no? Sa nakita ko dito. Siguro, kasi, maaring may plano kayo to travel, no? O kaya, may mga plano akong nakikita, kasi tatandaan mo, nasa sa inyo yung susi, no? Itong sitwasyon na to. Nasa sa inyo, kung gusto nyo mag-travel, nasa sa inyo daw yung susi. Kailangan nyo kumilos dito, sinasabi dito. Kung kinakailangan, may mga ikakat ka sa buhay mo. Kung gusto mo talaga. May travel nga, iba dito. Iba, yung iba, siguro, mangyari siya by March or 8 weeks. 8 weeks or August. March, August, or 3 weeks or 8 weeks. O days man yan, o days man yan, no? Sa nakita ko, may ganun ako nakikita. Siguro this more on plano sa nakita ko dito. Pero mayroon kang plano kung nakikita na i-move forward mo siya. Iba dito parang hindi yung sitwasyon na you want to explore. In what way, hindi ko alam. Pero you want to explore something in your life sa nakita ko dito. Or you need to explore, no? Sa nakita ko dito. Anak, pinupuan mo si mami, ah. Yun. Tingnan ko nga to si ano. Oo nga, medyo, kung ano man itong ipo-forward mo, medyo nakahangpe.
No? Hala. May comes sa March, hindi siya tuloy. Medyo magmumove siya, no? Kasi you're still jungling. Magkakaroon ng resetting. May tao dito na they want a new beginning sa'yo. Gusto niya uli ng new beginning sa'yo. Maaaring may makikipag-communicate sa'yo. Sa nakikita ko dito. Ano pong sinasabi niyo sa troops? So, teka lang, may kukuhanin ako Ano yun? Anong saan? Devil! Sabi ko na nga, duda ako sa nakita kong card Oo, duda talaga ako, kaya ako pinipilit na makuha. Sabi dito, mag-ingat ka, kasi may tao daw makikipag-usap sa'yo, na masasaktan ka. Ayan o, devil. Medyo ano alam ba yun? Clear yung situation Hindi mo mapapansin. Ako nga, hindi ko napansin kaya ako mahuli ako. No? Ako na to nagre-read hindi ko pa napansin, kaya parang, pero duda ako dun sa sitwasyon na yun. Kasi there's an unexpected of flow of emotion happen sa buhay mo. Maaaring madidisappoint ka sa isang tao na makipag-usap sa'yo na inakala mo is magiging okay ang lahat or magkakaroon ng clarity or magkakaroon ng isang enlightenment doon sa bagay na yun, pero hindi. No? Sa nakikita ko dito. Yan. Maaring ma-disappoint ka sa kanya, ma-depress ka sa kanya, kasi yung tao na yun is nagsisinungaling. There's a lying, dishonest, sneaky person, babaero, lalakero, at cheating, mandaraya, yan, nagbe-betray. Ingat ka, kasi more on sinungaling itong tao na to, sa nakita ko dito. As in, magaling siyang magsalita. Ingat ka na lang. Kung gusto mo, mag-ingat. Devil, anong gusto mong gawin? A new beginning. Mag-ingat ka dito sa tao na to. Gagawin daw niya yung lahat sa'yo. Pero, hindi ko nakikita na good yung energy niya sa akin. No? Oh my God. Bakit ganito? May kaaway ka, Sagittarius? May danger person dito. May delikado may danger person dito. May masamang espiritu ako nakikita. Merong black magic. Sa iba hindi kayo lahat to. May taong black magic, nagba-black magic. Kasi, parang nakita ko sa kanya, inayawan siya ng isang tao na malapit sa kanya or magkakaroon ng pagtatanggi na maaring nagagalit siya sa'yo. No? Dahil maaring ikaw yung naging cause, no? Nung tao na yun, kasi maaring nagkaroon ng another direction yung kung there's a third party maaring nagkaroon ng movement yung karelasyon yung dalawa na maaring napunta sa'yo at ito is galit sa'yo. No? Maaring ikaw ay naging dahilan ng kanilang hindi magandang situation. Kaya ang nakita ko dito ay mayroon siyang gagawin sa'yo. May balak siya. There's a dark thought or there's a dark black magic ako nakikita dito. Kasi gusto niyang gumante or gusto niyang mahustisyahan yung nangyari sa kanya. Arigato naman si God bless.